Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, papasok tayong muli sa pag-aaral sa banal na libro. At ang pag-aaralan natin ngayon ay isang napakahalagang aral sapagkat dito ipinakikita ang katayuan ng bawat tao. Dahil maraming mga tao na nagpapalagay sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid at parang inaakala nila na may karapatan silang humatol sa kanilang kapwa. Ngunit dito liliwanagin ng sulat ang mga bagay na kaduda-duda kung minsan at bibigyan niya ito ng kapaliwanagan. Kung nararapat ba na ang isang tao ay gumagawa ng paghatol sa kanyang kapwa, lalo na sa tungkol sa relasyon sa Panginoon o sa pananampalataya. Kaya ang aral natin ngayon ay hahanguin natin ngayon sa aklat ng Roma chapter 5 verse 12. At ganito ang kaniyang sinasabi. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa tekstong ito ay pinakikilala niya na walang tao na hindi nagkasala. Bagaman marami sa mga tao ngayon ang nag-aakala sa kanilang sarili na walang kasalanan dahil sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Marami ang mga tao na nasa iba't ibang sekta ng religion na ayaw tanggapin na sila ay may kasalanan. At papatutuo sila sa kanilang sarili na hindi sila nagkakasala. At parang may karapatan sila sa kanilang akala na husgaan o laitin ang isang tao kapag nakakagawa ng pagkakamali ang kanyang kapwa. Ngunit, sa tekstong ito, walang tao na hindi nagkasala. Kaya nga, kung ang isang tao na nag-aakala sa kanyang sarili, nagpapalagay na siya ay matuwid, nagkakaroon siya ng kaisipan na laitin ang isang tao na nakikita niya o nalalaman niya na may kasalanan o nakakagawa ng pagkakasala. Parang inaakala nila na sila ay napakalinis at napakatuwid dahil sa kanilang relihiyon. Kung minsan ang kanilang relihiyon, ang kanilang sandigan upang sa kanilang akala ay mapawala sila sa kasalanan. Subalit, ang relihiyon ay hindi nag-aalis ng kasalanan at wala ring karapatan o kakayanan ang relihiyon na pawalang sala ang isang tao na nagkasala sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi maaring ang isang tao ay magtago sa isang relihiyon upang kaniyang takpan ang kaniyang mga kasalanan, upang husgahan ang kanyang kapwa ng pagkakasala. May mga tao kung minsan na dahil sa kanilang posisyon sa relihiyon na napagkakamalin nila ang kanilang sarili na napakalinis. Ipinapalagay nila ang kanilang sarili na walang kasalanan. Dahil sa kanilang posisyon sa kanilang relihiyon, yun ay isang kadahilanan sa kanilang kaisipan kung minsan na wala silang kasalanan. Ngunit dito,
Sinasabi dito na kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. So, ang kasalanan ay nasa buong sanlibutan. At walang sino man na nakatira sa sanlibutan na hindi nagkasala. Nagkasalang lahat. Lahat ng nakatira sa sanlibutan ay alipin silang lahat ng pagkakasala. Kaya nga dito pumasok ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo upang kaniyang tulungan ang lahat ng tao na nagkasala sa pamamagitan ng pag-aalay niya sa kanyang sarili. Inihandog niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang magkaroon sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa kaniyang ginawa. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pamumuhay na sang-ayon lamang sa panukala ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang karapatan ang sino mang tao kung tungkol sa relihiyon ang pinag-uusapan o relasyon na ng bawat isa sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga tao ay hindi nangakaabot sa pamantayan ng Panginoon ng katwiran. Wala. Sa lahat ng mga tao, nasa kanilang puso o kaluluwa ang kasalanan. Kung minsan maraming mga tao, lalo na sa mga mabababang antas ng mga tao, na sa kanilang katayuan na nilalait man ng kanilang kapwa ng matataas ang katungkulan, mga maimpluwensyang tao, kinikimkim na lamang nila ang kanilang kalumbayan dahil ipinapalagay sila na makasalanan at itinuturong sila na parang walang karapatan sa biyaya ng Panginoon na mula sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Subalit ang mga tao na lumalait sa isang nagkakasala ay dapat usigin din niya na siya man din ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala, ngunit iba-ibang uri nga lamang ang kanilang mga pagkakasala. Kung hindi nagkasala sa pamamagitan ng kaisipan, maaaring nagkasala siya sa pamamagitan ng gawa. Kung hindi sa gawa, maaaring nagkasala siya sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita, sa kanyang pagtingin, sa kanyang panlasa. So, maraming mga bagay ang pinanggagalingan ng kasalanan o nagbibigay ng kasalanan o katisuran sa isang tao. Kahit nasa pagnanasa sa mga bagay na makasanlibutan na umaagaw ng kaniyang atensyon o kaniyang panahon sa Panginoon. Ang isang tao na higit niyang pinapahalagahan ang mga bagay sa sanlibutan kaysa sa mga bagay sa Panginoon, iyon ay isang kasalanan sa kanya sapagkat mas iniibig niya o minamahal niya ang mga bagay sa sanlibutan kaysa sa mga bagay sa harapan ng Panginoon. At dito, lahat ng tao ay nakakaawa, kumbaga, dahil silang lahat ay nagkasala. Kaya nga, dahil ang lahat ay nagkasala, dumating sa kanilang lahat ang kamatayan. Kahit man sino na nagpaparatang o humuhusga sa kanyang kapwa na siya ay nagkasala, siya rin naman ay darating din sa kanyang kamatayan dahil sa kanyang sariling kasalanan. Kaya ang bawat tao kinakailangang pag-isipan niya ang kanyang sarili, ang kanyang relasyon sa Panginoon, ang kanyang pananampalataya. Dahil kahit man ang isang tao ay paratangan niya ang kanyang kapwa na siya makasalanan, ang kanyang sariling kasalanan ay nakaukit din naman sa kanyang puso. At walang ibang makakatanggal o makakapawi sa kasalanan ng isang tao
kundi sa pamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoong Hesus upang kamtin naman niya ang kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya dito sa tekstong ito, nararapat lamang na ano man ang posisyon ng isang tao, sino man ang taong yan, ano man ang kanyang katayuan sa buhay, kinakailangang alamin din naman niya, umaunawaan niya, na siya rin naman ay nagkasala. Kapares din ng kanyang kapwa. Kaya sinasabi na dito, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ng tao ay darating sa kanyang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya kung sino man ang nakakapagsabi o nakakapagbintang sa kanyang kapwa ng kasalanan o umuusig sa kanyang kapwa dahil sa kanyang kasalanan, nawa ay magdahan-dahan o mag-isip ang taong yan na bago niya usigin ang kasalanan ng kanyang kapwa, dapat usigin din naman niya na siya rin naman ay nagkasala. Na kung paano na sa kasalanan ng kanyang kapwa ay dumating sa kanyang kamatayan, siya man din na nagpaparatang ay darating din sa kanyang kamatayan sapagkat pare-pareho lahat na nagkasala. Lahat ay nagkasala. So, napakagandang aral ito na magbibigay sa mga tao ng kaalaman na walang naiiba. Walang tao na hindi nagkasala. Walang tao na pwedeng magparatang sa kanyang kapwa na ang kanyang kapwa ay makasalanan. Wala ring tao na mag-aakala na siya ay matuwid. Wala ding tao na magsasabi na siya ay hindi nagkasala. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay darating sa kanilang kamatayan. Ngunit salamat sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, inhandog niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, upang ang lahat ng mga tao na nagkasala at magkakamit ng kamatayan ay magkakaroon sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross na dinadaluyan ng biyaya sa buong sanlibutan. Maganda ang aral natin ito, kaya palawakin ninyo ang inyong kaisipan, ang inyong pangunawa upang maunawaan ninyo ang higit na mas malalalim pang kahulugan ng tekstong ito na nagbibigay ng katotohanan tungkol sa kasalanan sa sanglibutan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan dahil silang lahat ay nagkasala. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at magandang oras sa ating lahat.